points pa sa imuhang mga main points. Ilalom sa imong main points na kay number 1, number 2, number 3, or A, B, C. Ano ha? Maghimo dayon ka og intro, Action. Tapos number 8. Himo dadayon ka og conclusion. Number 9. Application. Or invitation. Ano na? So 9 ha? Ano siya? So asa pa lang kita nakabot diri? Sa ato ang sa main points pa lang ta. Sa main points na lang ta. Okay? Ready na to. Teksto. Kasabot naman mo sa teksto, no? Okay. Ang teksto, kasabot mo sa meaning. Ano gani meaning sa teksto? What is a text? Wala na dapat ka muna magana Bisaya. Teksto. Bersikulo sa Biblia nga mo nang imuhang gamiton aron nga i-expose. Sa English ha. Okay, the text from the Bible or verses from the Bible that you are going to use to expose the Word of God. Ano lang na? So, di ba Bisaya or English? Kabalo na mo, no? Oh. Teksto sa Biblia or versikulo sa Biblia nga imuhang gamiton aron nga i-expose. Oh. Aron imong ipasabot. Okay, unsang subject? Kabalo mo na dapat general, broad, idea. Asa kuhaon? From the text. General, broad idea ha. Masa Brother Danny. Invitation. Okay? At po takarong sa tema. Part of the subject that you are going to pwede discuss. Ana? Or expose. Kaya mo gani expository. O Bisaya ah. Parte sa gisgutan. Na imong diskusyonan or imong i-expose. Ha? So base magano mo, maglibog mo. Ang another meaning ani is central point of the subject. Central points. Isa ka buok or points of the subject. Okay, kasabot na mo ani kung paano pangitaon ha. Keyword. Noun siya nga word. Noun siya nga word ha. Nga imuhang gamiton that you are going to use as key for
your main points. Bilang susi sa imuhang main. Oh, tanawan niyo kung kasabot mo na, basi kopyahan na nimo wala kasabot. Oh, keyword unsa daw? Noun word. Noun ni siya ha. Oh, mo nag-English mo kay kinahanglan ni siya. Actually ang inyong English, murag yun na para masabtan kung unsa ang noun. Oh, dili na undangan ni ma'am ninyo tudlo kung unsa ang noun, kung unsa ang verb. Okay, ngayon mo hang gamiton as susi para sa imuhang main points. Another, kung unsa ang imuhang keyword, mao na siya tanan ang imuhang word nga gamiton para sa tanan nga main points mo. Halimbawa, ang imuhang keyword is ways. Oh, ways na tanan. Way number 1, way number 2, way number 3. Halimbawa, kung principles, principle number 1, principle number 2, principle number 3. Kung points, point number 1, point number 2, point number 3. Ano pa? Kung significance, o kung truths, truths. Ano siya ha? Number 1. Kung dangers, Danger number 1. o isang danger, number 1, number 2, number 3. Kung fruits, Fruit. fruit number 1. Results, Result. resulta number 1, resulta number 2. Ano man na pabalik-balik ang ato ang keyword? Ha? Kung kamatuoran, truths, di ba? Kung lessons, Lesson. lesson number 1, lesson number 2, number 3, number 4, number 5. Pabalik-balik ra gyud na. Kuha ninyo. Main points na dayon. Mano tong gisulti nako. Ang sub-points, mo nang mag-explain sa imuhang main points. So, pwede na sub-points mo na, halimbawa, main point nimo number 1, main point mo. So, ang imong sub-points is A, B, C. Explanation na siya sa imuhang number 1. Halimbawa, kung may ano ka pa, number 2 ka na, ang main point, may letter A na ka diri. Naapakay sa letter A mo, may explanation pa ka. So, butangan na nimo og 1 nga gamay. O, ana, 1, 2, 3. Letter B na po. 1, 2, 3. Ano na? Uli na mo, bro. Naman na sa versikulo sa Bible, may naana, di ba? Okay? Kasabot na mo. Unsa pang tandaan mo sa keyword? Ang keyword na siya, halimbawa kung 3 ang imuhang main points, unsa imong keyword? Noun siya, di ba? Halimbawa kung principle, 3 kabuk na principle imong gidiskusyonan. Principles. Halimbawa ways. May kung isa lang kabuk, way, di ba? Way lang. So kung magwali ka isa lang ka punto, mas maayo. Ngano man, ano ang advantage nga magwali ka isa ka punto? Number 1 ang advantage. Dali lang mahinumduman. Number 2. Dali ra mahuman. Dali mahuman. Depende. Dali ra explain. Depende. Dali lang explain. Dali lang makahuman sa imong wali unta. Ana na siya. Ha? So, mga nang advantage ana. Kung maglisod ka human, mga preacher nga maglisod pag human silang wali is, parang nagpalupad kang eroplano nga dili na ka makalanding. Kung dili gani ka makalanding, mahubsan ka og fuel. Anong mahitabo? Ma-crash ang imuhang eroplano. Anak po sa wali. Kung nahirapan ka maglanding sa imuhang wali, buti pasabot ang imuhang wali, crash na. Wala na inaabot. Nakasabot? Importante ang introduction o ang conclusion. Nga naman,
Kay na ang delikado din na magpalupad eroplano, na ang delikado ana, dili kasaka ang imong eroplano. No, introduction na, di ba? Take off. Oh, dili ka take off, dili ka landing, delikado tanan. So mo na, so ang imong wali patuyok-tuyok lang, wa jud ka landing. Ano nyo? So dapat makaabot yung kaning introduction. Ang introduction usually sa wali nimo ang iyang percentage sana 10 to 15% lang ang iyang kuan. So, halimbawa sa whole time portion sa imong kuan. Halimbawa 30 isa ka oras ang imong wali. Ang introduction niya mo ana pila ka minuto. Oh, 10 to 15 kung isa ka oras. Halimbawa kung 20 minutos lang ang imong kuan. Oh, ana na ha. Ubo lang ha. Ana na dapat dili taas kayo ang introduction. Sa introduction pa lang ko.